What's up mga pre? Yan. Pang 14 days na natin ngayon. So, ayan. Nandito naman tayo sa ating ginagawang 30 days challenge. So, ayan, pang 14 days na natin ngayon. At, ayan, masaya naman. At nakakaraos. Masaya naman at nagawa natin na umabot ngayon na 14 days na tayo sa ginagawa nating 30 days challenge na pagkuha ng video ng sarili nating mukha at pagsasalita sa harap ng camera, upload sa YouTube. Yan. Hindi naman para makakuha ng mga viewers talaga. Ang main purpose naman natin is para makita natin yung improvement natin sa ating ginagawa para sa ating sarili. So, ayun. Yan ang pinaka main purpose natin, which is sa nakikita ko, sa nafe-feel ko, medyo may improvement naman sa sa aking sarili, the way ako magsalita. I mean, yung comfort level ko pag nagsasalita sa harap ng camera is medyo mataas. So ayun, medyo kampante tayong magsalita na, ang tawag dito, confident tayong magsalita sa harap ng camera, which is yun ang pinaka main goal natin, na magkaroon tayo ng confidence para sa ating sarili na magsalita sa harap ng camera. So yun. So hopefully napapansin nyo din sa mga nanonood dyan sa atin, sa mga vlog, sa mga video natin, na siguro mapapansin nyo na medyo nag-iiba na talaga. I mean, hindi. Comment down below kung nakikita nyo may nakikita kayong improvement talaga. So ayun. So ito pala, may hawak pala akong ngayon, rupees. Yan, ito yung pera dito sa India. Ito is 100. So 100 rupees siya. Lahat ng pera pala dito sa India, ang mukha ay ito, si Mahatma Gandhi. Kahit sa coins nila, ganon din. So ayun, ito. At ang dito, ang pera nila dito is magkakaiba yung size. So halimbawa itong 100, ito meron tayong 20 rupees dito. So kung titingnan mo, so yan, magkaiba yung size nila. Yan. Ito 10 rupees din. So ayan, papakita ko sa inyo para makita nyo kung ang pinagkaiba nila. So ayan, magkakaiba sila ng size. Yan. Yung 20 rupees, mas mahaba yung pera compared sa 10 rupees. Tapos ito, 20. So siguro yung 50 na mga nandito din. Hanggang dito. So ayun, magkakaiba yung nila. Yung size nila. Ang papel niya is almost the same as yung lumang paper notes natin dyan sa Pilipinas. Pati yung mga niya, features niya, ganun din. Yung mga silver yan, lines. Meron din dito makikitang tao, yung niya, parang biometric. Madami pa tong features Kita yung number, yung numbering din. Katulad din sa atin, yung maliit hanggang malaki.
Yan. Ang ano lang dito, wala siyang naka-imbus. Hindi mo mafe-feel na merong imbus. Kasi sa atin diyan sa Pilipinas, ang dito sa kabila, yung mukha na to, parang may naka-imbus dito. So ang value naman, halimbawa ito, kung ano natin yung value nito, ito 100 rupees, ang value niya nito sa piso is nasa 80 pesos lang. So yun, mas mataas ang value ng piso kumpara sa rupees. So ayan, napakita ko na sa inyo ang pera ng India. Wala na kasi silang ngayon, wala na silang malaking notes. Ang pinakamalaking note nila ngayon dito is 500 na lang. Dati meron silang 2,000 na buo. Ngayon inalis na nila kasi nga merong madaming black money. O means yung mga ibang mga negosyante tinatago yung mga yung banknote na 2,000. So yung iba nga galing sa illegal na banknote na 2,000, kaya nila finish out ng current government nila. So ngayon eleksyon nila dito, I think ngayong linggo malalaman na kung merong bagong prime minister o si Prime Minister Modi pa rin yung uupo. Parliament system naman kasi sila. Federal parliament yung nila, yung system nila. So kung sino yung political party na mas marami yung panalo, o kung kaninong political party yung mananalo, doon kukuha ng magiging prime minister nila. So sa tingin ko mananalo naman si Modi para sa akin, I think, kasi progressive yung nila ngayon, yung economic nila. Maganda yung ng economy ng India ngayon. So ayun, hopefully magtuloy-tuloy yung magtuloy-tuloy yung progress ng economy ng India. And challenging din para sa China kasi nga parang gustong tapatan ng India yung yung nagagawa ng China, gustong tapatan ng India. So magkakaroon ng challenge. Maganda yung maganda yung support ng government ng India sa mga local manufacturers nila. So ayun. So nakikita ko naman maganda din naman yung yung nagiging resulta. Hindi lang sa iba maliliit na industry, pati sa mga malalaking industry, ganun din, maganda din yung progress ng economy nila. So yun. So siguro mga dagdagan pa siguro mga 10 taon, I think magiging yung level ng progress ng economy ng ng India, I think papantay na sa China. Okay, o baka hihigit pa. Alam naman natin na kung titingnan natin lahat ng mga matataas na CEO ng malalaking company sa US is karamihan ay mga Indian. So yun,
meron talaga silang sa business acumen nila. Nandun talaga sa nila, sa dugo nila, kung paano magpalago ng negosyo, magpalago ng pera. Nasa dugo talaga ng Indians. Ayan. Saka merong ang maganda kasi sa sa Indians, kahit na yung caste system nila, makikita mo pa rin na meron talaga na caste nila na ang tanging pinopromote sa mga family nila is magnegosyo. Meron yung mga Marwari na tinatawag. So, yung mga Marwari na yon is I think originated from somewhere in Rajasthan. Yeah. So, yun. So, sa nakikita ko, sa pagkakaalam ko, mostly ng mga hindi man mostly ng mga millionaires o multimillionaire o billionaire dito sa West Bengal, especially dito sa Kolkata, is mga Marwari. So ayun. So yung caste na yon, yung caste ng Marwari is more on business minded yung mga nila. So isipin mo kung may isang lugar na nandito sa India na ang mindset is magnegosyo, talagang yayaman yung mga tao, di ba? So, ayan. Kasi lahat ng mga naging customers namin sa company, yung mga mayayamang customers namin is mga Marwari. So, yun. Pati yung kahit yung tatay ng boss namin is Marwari din. So, yun. Kaya lumaki silang yung nasa business circle talaga nila. Maliit lang na community yung mga Marwaris. So, hindi siya kalakihan, hindi sila madami. Pero sasabihin natin is they are very very more into business. Kaya maano din sila sa pera. Every paisa counts, sabi nga nila. So, piso man yan o isang rupee man yan, kung kailangan mong bayaran, babayaran mo para sa kanila. hindi ka pwedeng tumawad, babayaran mo piso kahit piso. Maganda naman yung ganun sa para ma-develop talaga yung mindset kung paano humawak ng pera. So, I think yun ang isa sa mga kailangang i-develop din sa atin sa Pilipinas, kasi nga sa atin ang mindset natin is mag-aral ng mabuti, magtapos ng college at para magkaroon ng magandang trabaho, which is maganda naman siya for economy, but merong ceiling yung income na pwede mo makukuha. Sa akin, sa side ko, I mean, maayos naman yung kita, malaki naman, pero may ceiling talaga siya. So, hindi siya mababa, hindi siya bababa, hindi din siya tataas every month. So, naka-fix yung mo. So, ang gagawin mo na lang is you need to live below your means. Pero pag madami kang luho, madami kang gastos, madami kang utang, may gusto kang anuhin para sa pamilya mo, hindi ihintayin mo pa.
pag-iipunan mo pa. Unlike sa, halimbawa, mayroon kang negosyo which is hawak mong oras mo. Tapos yung percentage na tataas yung kita mo is mataas yung yung ceiling. Either minsan, siyempre, pag hindi mo win-work out yung negosyo mo, talagang hindi kikita, hindi ba? So, hindi tataas yung mo, yung kita mo. But, sinasabi nga natin, kung kikita ka ng 1,000 piso sa 8 oras na pagtatrabaho sa opisina, sa tingin mo kung tatrabaho mo yung 8 oras sa negosyo mo, 1,000 lang ba yung pwede mong kikitain sa 8 oras mo sa negosyo mo? Yun lang ang tanong na kailangan nating sagutin. Siyempre hindi, di ba? Maybe times 10, maybe times 5. So, pero yun nga lang, kailangan mo ding mag-umpisa talaga. Kailangan mong talagang sumugal sa pagninegosyo kasi nga alam naman natin na hindi lahat ng nagninegosyo ay nagiging successful. So, talagang paghihirapan mo, gagawin mo ng desisyon sa buhay mo. So, halimbawa, sa may mga makapanood ng video na to, na medyo ang edad ay medyo bata pa, wala pa kayong pamilya, siguro sasabihin natin malapit na kayong mag-graduate ng college o graduate na kayo ng college, as much as possible, kung kaya nyo makapagsimula ng negosyo, gawin nyo na. Yun ang pinakamagandang investment na gagawin mo sa buhay mo, yung pagninegosyo. So, I think hanggang maaga kung may plano kang magnegosyo, gawin mo na. Yun lang. So, yan, napahabang natin ang kwentuhan. At yun, pang 14 days na natin ngayon. Masaya naman ako at umabot tayo sa 14 days. Sana masaya din kayo. And hopefully, sana matapos natin yung 30 days challenge natin. So, hanggang dito na lang. Bukas uli. Good night and God bless.